Hey besties, I know it's a bit late again, but I still want to share our Singapore and Malaysia travels with our mamas, and I will also share some tips, advice, and how to go to from Singapore to Malaysia, and not by bus, guys. But mostly if you're going to Malaysia from Singapore is by bus. But this time I will also share how to get there, not by bus, not the usual route, but by train. So keep on watching, guys, because I will share everything. And if you have questions or clarifications, please comment down below lang and I will answer them as much as I could. So, our Singapore and Malaysia travels, guys, is yung route namin is from Cebu, then going to Singapore, then Singapore going to Malaysia, then Malaysia going to Cebu. So, yan yung route namin. And from Cebu to Singapore is via Scoot kami kasi mas less, I believe, mas less yung Scoot airline compared to other airlines. And yung flight details pala namin that time is March 10. So, I know, guys, super late talaga siya. So, March 10, 2026. And yung departure time namin is 1 p.m. So, which is nice kasi it's not too early in the morning, not red-eye flight. So, alam mo yun, very ideal yung flight na to, which is one of the advantage also if you will be availing the Scoot airline. Then, yung arrival naman doon sa Singapore is 4:40 p.m. So, Singapore and Cebu or Philippines is same time zone lang. Then, upon arrival is nag-withdraw kami, guys, sa UOB. Doon kami nag-withdraw. Actually, I prepared myself eSIM. Since yung phone ko is acceptable naman yung eSIM, so yun na lang yung ginawa ko. Nag-book lang ako sa Klook and I will put the link na lang, guys, on the description box below. So, eSIM is very ideal also. Upon arrival nyo talaga sa country na yun is meron na talaga kayong internet, as in paglagpag pa lang nyo sa aeroplano. Once naka-turn on na yung phone nyo, grabe, guys, meron na talaga kayong internet. Which is, for me, mas ideal siya if nasa ibang bansa kayo. Medyo dollar rate yung Singapore, guys. Sina Mama, John, at saka si Tita is hindi na lang nag-avail ng any SIM card. Pero I believe meron naman sa Klook, guys, mga SIM card or even pocket wifi. Pero kasi kami, guys, hindi na lang kami nag-pocket wifi kasi hindi na kami babalik ulit sa Changi Airport. So, di ba kasi pupunta pa tayo sa Malaysia. We didn't also buy any easy card for the train station, yung para itap mo sa train kasi very acceptable naman yung GoTime. As in, guys, eto talagang GoTime is one of our best friend when traveling. So, by the way, guys, before pala kaming lumipad sa Singapore is, may dalawang check-in luggage pala kami. Hindi kami nag-avail ng any food sa Scoot Airline kasi medyo mamahalan kami. Meron pa palang, once lilipad kayo sa ibang country, meron tayong tinatawag na travel tax, so which is 1,620. So, apparently, meron pa talagang travel tax kasi di ba may chika nga na i-delete na daw nila yung travel tax. Pero apparently, nung nag-Singapore, Malaysia kami, meron pang travel tax na 1,620. And then, prepare also pala your documents, guys. Fill up kayo ng e-travel, 72 hours, I believe, 72 or 48 hours before your travel departure is naka-fill up na kayo. So, I will put na lang the link on the description box below para you need to fill up that before sa flight nyo. Kasi, guys, if sa airport pa kayo mag-fill up, very, very hassle. By the way, guys, also upon arrival sa Singapore is meron din silang parang Singapore arrival card, something. Basta, para siyang e-travel, guys. So, fill up nyo yung mga details nyo kung saan kayo magstay sa Singapore, yung flight details nyo, address ng hotel nyo, ganyan. So, I will put na lang the link also in the description box below. And then, di ba, guys, if nasa Changi Airport ka, it's also one of the tourist spots because ang ganda talaga ng airport nila. So, nag-explore kami ng konti sa Jewel Rain Vortex. Very famous din na location if nasa Singapore kayo, guys. Kasi, you are not in Singapore if wala kayong picture dyan. Char! So, yan. You should check, guys, yung Jewel Rain Vortex. And good thing kasi Scoot Airline kami, guys. So, nasa Terminal 1 lang kami. So, yun, yung Terminal 1 kasi is nandun yung Jewel Rain Vortex. So, from Changi International Airport is pumunta
agad kami sa aming hostel. So, we stayed lang sa hostel, guys, kasi alam nyo naman, medyo dollar rate yung Singapore. And so yun, nagstay kami sa hostel, pero naka-private room kami, guys. 2 queen bed. So, ano siya, space pad siya. Space pad by Lavender. I mean, space pad at Lavender. So, yung nearest train station niya lang is Lavender Station. So, very ideal din naman yung location niya. And then, basta guys, in fairness, nung nag-Singapore talaga kami, very, very accessible yung mga transportation nila. As in, sobrang dali lang. So, ano siya, from Changi Station, pumunta kami sa Lavender Station. I believe ano lang kami, Green Line. Mga 7 p.m. na yata kaming nakalabas sa airport kasi wala, nag-explore talaga kami, guys. Tapos kumain pa. So, yun, mga 7, or maybe mga around 8 p.m. na kaming naka-check-in doon sa aming accommodation. Yung ano lang talaga sa space pad at Lavender or yung hostel namin is wala siyang lift or elevator. So, yan yung one of the cons lang talaga sa accommodation na yan. But, in fairness naman guys, homey siya, maganda siya. Pero, if medyo ayaw nyo sa shared bathroom, ganyan. So, I don't think it's ideal for you. Kasi talaga, hostel talaga siya, guys. And then, kami, since family kami, nakabook na lang kami ng private room. Pero yung higaan talaga namin is para din sa hostel, betaw. Hindi yung kama talaga, ay hindi talaga siya yung bed na bed talaga. So, parang naka-space pad pa rin siya. Even if naka-private room. Pero, kahit naka-private room pala kami, guys, is, shared bathroom siya. So, since medyo, guys, galing pa tayo sa biyahe, so, after ng check-in namin is, nag-chill na lang kami sa aming accommodation, nag-settle in, tapos, kami ni Jan is, pumunta kami sa isang convenience store para makichika lang. So, doon kami nakabili sa, I forgot the convenience store, pero, yung mga, niya guys, yung mga bottled water, mura siya, in fairness. Oh, I forgot the name. I forgot the name of the convenience store, pero meron talaga siyang murang, fair price. Yan pala yung name ng convenience store na malapit din sa aming accommodation. And then guys, I don't know if sale siya that time kasi gabi na. Pero yung mga water niya guys, naka-sale talaga siya, as in, yung mga malaki bito na bottled water, mura lang siya. 'Di ba? Merong mga chika na if nasa Singapore kayo, yung mga bottled water, 'di ba, sobrang dollar. Pero yun, I don't know lang talaga if naka-sale siya dahil gabi na or yun na talaga yung price niya that time. By the way, first time pala namin mag-Singapore and Malaysia. So, yan, share ko lang. So, the day 1 guys is meron kaming free breakfast sa aming accommodation or sa aming hostel, which is one of the advantage also. Although, hindi talaga siya yung buffet guys Pero, very okay na siya sa amin guys. Kasi, di ba, sometimes if breakfast, ayaw nyo pang lumabas ng maaga, ganun. So, at least, before kayo maka-explore, at least, di ba, meron na laman yung tummy nyo. So, they have yung bread, pwede nyo i-toast bread, ganyan. Tapos, meron din silang mga fresh milks, yung mga Coco Crunch, ganyan. Tapos, meron din silang coffee, milk, or tea, ganyan. By the way, guys, I forgot to share, yung currency pala ng Singapore is Singaporean dollar. So, yung conversion ng 1 Singaporean dollar as of this recording, since right now, it's already August 8. So, di ba guys, sobrang, very late talaga tong upload na to, guys. So, 1 Singaporean dollar as of this recording is equivalent to 47.60 pesos. Again, naka-withdraw kami dun sa UOB. And then, on the day 1 is yan na yung na-explore kami sa Fort Canning Park. So, pwede nyo siyang puntahan guys if you're into parks, ganyan. Very chill lang yung vibe doon. And sobrang lawak talaga niya guys. As in, doon ko masasabi na sana all talaga guys, merong ganung park. Diba? Grabe. Even if free lang yung entrance doon guys. Pero guys, merong nag-andar ng elevator. So, very din siya. Very senior friendly. Tapos, nagpicture lang kami yung famous na, yung sikat na pinipicturean for Instagram. Sa Fort Canning Tunnel. Yan, very famous siya. So,
medyo mahaba yung pila. That time, sa aming experiences, mahaba yung pila. Pero, good thing guys, is mabilis naman yung mga tao doon. 'Di ba, meron kasi ako nakita ng video na yung mga nakasabay nila is nag-take time talaga when taking picture. Good thing naman sa amin is kahit medyo mahaba, pero alam mo yun, mabilis naman kumilos, hindi yung medyo paugat. Hindi yung parang nag-take time talaga. Parang meron silang courtesy bitaw kasi medyo mahaba yung pila. Pero may nabasa ako guys na ano daw, mga hapon, maybe around 5 p.m. Since medyo late mag-sunset doon sa Singapore, so I think guys, try nyo magpunta sa Fort Canning Tunnel, mga around 5 p.m. siguro guys. Feeling ko lang ha, feeling ko, medyo wala na siyang masyadong pila kasi hapon na eh. I think, or early in the morning, yan, either of the two. Try nyo. Try nyo lang pumunta doon, either early in the morning or sa mga hapon na around 5 p.m. siguro ganun, para iwas kayo sa pila. Ano pala guys, from Lavender Station, since yan yung nearest na station namin is, nagsakay lang kami ng train station, train going to Bugis Street, then Bugis Station is diyan na kami nag-change to Blue Line. Doon na kami bumaba sa Fort Canning Station. Yun yung malapit na station sa Fort Canning Tunnel. Very accessible talaga yung public transportation nila guys, which is ang dali lang i-explore. And then after that one, pumunta kami sa Chinatown, doon kami nag-lunch. So, train pa rin yung mga ginagawa namin kasi very accessible. And every time na mag-tap kami guys is gumamit lang kami ng GoTime, which is very convenient as well. Actually, naka-withdraw kami ng $100. So, hati kami ni Mama since magstay kami sa Singapore March 10 to March 13. So, yan na lang muna yung withdraw namin. Then, the rest is nakatap lang kami using our GoTime. So, after the Chinatown is pumunta kami sa Merlion Park. So, doon na nag-explore kami. Going to Merlion Park is yung nearest station niya or train station is Raffles Place Station. Once nabababa kayo guys, search na lang sa Google guys yung going to Merlion Park. Pero yung nearest train station niya is Raffles Place Station. Nag-chill lang kami sa Merlion Park. Then doon na namin nakita talaga for the first time yung Merlion and then yung Marina Bay Sand. And then in the evening pala guys is doon na namin napag-explore or nakapagpunta kami sa Gardens by the Bay. Almost 8 p.m. na kami pumunta doon. So, yung downside lang if gabi na kayong pumunta doon is hindi nyo talaga masyado ma-appreciate yung Gardens by the Bay. Pero sobrang relaxing niya guys kasi sobrang lawak din ng garden nila. Yung park nila. And to think guys libre lang talaga. As in, meron kaming nakikitang maraming nag-running doon. Meron din kami nakitang nag-biking. Ganyan bitaw. Sobrang ganda. As in, doon talaga yung mga na-appreciate ko sa Singapore. And then, doon sa Gardens by the Bay is yan nga yung pumunta kami for light show. Libre lang yan guys. So, yung schedule niya is 7:45 p.m. Tapos, merong 8:45 p.m. Yung napunta namin is 8:45 p.m. And then, after that one, nag-dinner kami near lang sa Gardens by the Bay. By the way pala guys, meron pala akong na-discover doon while nasa Merlion Park kami. Pumunta kami yung parang may bridge bitaw. Meron silang daanan along the street lang. Meron silang daanan doon na sobrang kahaba bitaw. Tapos, ma-view mo rin yung Merlion Park, ma-view mo rin yung Marina Bay Sand. I will just put the picture or video here guys for reference. Then, try nyo puntahan doon guys. And siguro guys, mag-chill kayo doon. Kung sobrang dami mong oras sa Singapore, pumunta kayo doon sa parang along the street na yun guys. Mag-chill lang kayo, kain lang kayo, maybe mag-take out kayo ng food, tapos doon kayo kakain. And mag-sightseeing lang, people watching, tapos, view nyo lang talaga yung Merlion Park, tapos yung Marina Bay Sand, kasi, sobrang ganda din ng lights sa gabi dun sa area na yun. So, medyo relaxing siya, even if nasa tapat lang kayo ng street or along the street lang siya. And guys, kasi, wala namang masyadong alikabok dun. So, yun din isa sa advantage, or yun din yung isa sa nakaganda sa Singapore. Ang linis talaga.
After namin sa Gardens by the Bay, siguro mga almost 10 PM na kami doon natapos. So, pumunta na ulit kami or bumalik na din kami sa hostel. So, yung araw na yun guys, medyo mahaba din. Maraming lakaran. As in, na-explore din namin yung mga puntahan talaga sa Singapore. And ano guys libre lang. Yung mga napuntahan namin sa Singapore, libre lang lahat yun. And then, on our day 2, since medyo stretch yung araw namin that day, so, on the day 2, medyo hindi kami ganun ka aga gumising. Medyo chill na siya ng konti dito na part. Free breakfast ulit kami sa hostel namin, then pumunta kami sa Haji Lane, and then dun kami nag-chill lang din. Explore sa Haji Lane. Yung Haji Lane kasi guys, very Gen Z. Very trendy yung mga nangdoon. Meron mga milk tea, coffee shops, ganyan. Then mga bilihan din ng mga souvenirs, ganyan. Then sa Haji Lane guys, meron palang dollar store doon. Dollar store ba yung name na yun? Value dollar pala. Value dollar sa Singapore. Yan. Try to check nyo guys. Merong mga mura lang na bilihan ng mga chocolates. Pwede nyo ipasalubong din. Try nyo yan. After the Haji Lane is pumunta kami sa Bugis Street. Before pala kami pumunta sa Bugis Street guys, is since malapit na lang pala yung Little India dun sa Haji Lane, so pununtahan din namin yan. So bumili ulit kami ng mga pasalubongs, ganyan. After that one, dun na kami sa Bugis Street. So dun sa Bugis Street guys, meron kaming nabili ng mga pants. Yung parang sa Thailand bitaw na elephant pants. Yun, mura siya talaga dun sa Bugis Street. Ang nakaganda sa Bugis Street guys is aircon siya, so which is nice. Para siyang Pratunam style sa Thailand na naka-level up kasi aircon. I don't know if after the Bugis Street or before the Bugis Street nakapag-try pala kami dun sa Maxwell Food Center. So yung mga hawker center is yan talaga yung mga one of the pwedeng puntahan dun if nasa Singapore kayo for meals, mga lunch, meron, ganyan, dinner, ganyan. And then, on day 3 pala guys, is eto na, nag-early checkout kami kasi yan na yung time para punta na kami sa Malaysia. So, since pala guys, yung sa departure time kasi namin from Woodlands CIQ going to JB Central. So, 5 minutes train ride siya guys from Singapore to Malaysia. Diba, yung accommodation namin is sa Lavender Station. Malapit siya sa Lavender Station. So, dapat kami pumunta dun sa Woodlands na area or Woodlands Station, ganyan. So, very malayo siya guys. Almost 1 hour yata yung biyahe niya. Pero, medyo hassle siya sa part namin guys na mag-train. Actually, accessible siya for train. And then kasi guys, medyo maaga pa siya and marami kaming luggages. So, what we did na lang is nag-book na lang kami ng Grab. Okay naman siya for the price kasi medyo malayo nga talaga siya. I think mga almost 2,000 din yung nabayaran namin for the Grab or 1,500, something like that. Tapos naghati-hati na lang kami. Ayan, so okay naman siya. Going na talaga siya sa Woodlands CIQ. Departure time kasi namin guys is 8:30 AM. So mga around 6 AM is or mga 5:30 yata. 5:30 AM or 6 AM is lumabas na talaga kami or nag-early check out sa aming hostel para maabutan namin yung departure time. Doon sa Woodlands pala guys, is doon na yung mga customs, immigrations, ganyan. So, pagkalagpas namin sa Woodlands, merong immigration. So, once nalalabas kayo sa Singapore, papunta doon sa JB Central, nandun na talaga sa isang building na yun, yung immigration. Both Singapore na immigration, makalabas kayo sa Singapore, and then upon arrival is nandun na din yung Malaysian na immigration. So, nasa iisang building lang. For us, mas madali siyang gawin. We choose this kind of route kasi mas madali siya for us. And then, di ba kasi if nakabus lang kayo guys, palagi lang talaga kayong nakalingkod bitaw sa chair. Sa train kasi at least pwede kayong maka-ikot-ikot within the train. Pwede kayong pumunta sa parang canteen, ganyan. At least maka-stretch yung katawan mo kasi medyo mahaba din yung biyahe. Pero, yung Woodlands pala guys, Woodlands CIQ going to the JB Central, 5 minutes na train ride lang talaga siya. Ganyan lang kadali, as in. Tingnan nyo, yung arrival namin is 8:30, departure time namin is 8:30 AM. So, arrive kami 8:35 AM. Dito pala kami nag-book guys. KTMB yung name ng mobile. KTMB Mobile.
Download natin ulit. So, eto pala ang, yan. Ayan, eto pa lang yung, I'll put na lang a picture here, yung mobile app na ginamit namin kung saan kami nag-book ng ticket para sa Woodlands CIQ going to JB Central, yung 5 minutes na train ride. And also guys, please plan your itinerary ahead of time kasi madali talaga siyang mag-sold out dito guys kasi famous siyang na route for locals yata ganyan. Once na mag-open kayo sa app na to, is nakaganito siya na forma. And then, click nyo yan to. Eto. Yan. So, nandito na yung options like JB Central to Woodlands CIQ. So, since galing tayo sa Woodlands, so, interchange lang natin to. Yan. So, Woodlands CIQ. Teka. Eto. So, Woodlands CIQ going to JB Central. So, let's say since apat kami, then yung date, let's try December. So, August, September, October, November, December. At least 4 months, try natin. Tingnan natin kung, let's say, December 10. So, search. Ayan o. Ay, wala. Nice. Marami pang, seats na available. Ayan. So, yung name pala nito is parang Shuttle Tibraw. Tibraw? Ganyan. So, ayan. At least, di ba? Marami pang options. So, plan your itinerary talaga, guys, ahead of time. So, let's check 1 month from now. Since right now is August 8, try natin September 8. We will see kung marami pa siyang seats na available. Ah, ayan. Okay pa pala. At least, so, 1 month ahead na lang, try nyo mag-book. Yung 8:30 a.m., maraming seats available, 112 seats. Tapos, 9:45, meron din. So, mga 46 na lang seats available. And then, meron ding 11 a.m., 12:30 noon, 1:45 p.m., meron ding 3 p.m. Check nyo lang to. Download nyo lang tong app na to. Then, makikita nyo naman yung mga seats na available. So, advice ko sa inyo is plan your itinerary talaga ahead of time para at least makabook kayo ng seats online. Tapos pala guys, yung nabayaran namin since apat kami is for 62.80 Malaysian ringgit. And by the way guys, before pala akong ma-share about sa Malaysia na itineraries and all. So, dito pala sa Singapore is i-detail ko pala sa inyo or i-share ko rin sa inyo yung aming nabayaran gamit ang Scoot Airlines. So, yan. So, yung fare pala na nakuha namin guys is sa aming apat, since apat na kami, is 14,620.74. So, yan na yung total sa aming apat na yan. Tapos, meron na siyang free na 8 kilos man yata na hand carry. And then, nag-add on kami ng dalawang luggage for check-in. So, 20 kilos yung check-in luggage namin na dalawa. So, kaya naging 14,620.74. And imagine guys, 14,620.74. Although one way lang siya ha, Cebu to Singapore lang to. Pero kasi guys, apat na kami. So, i-divide natin. So, kaya guys, ito airline yung pinili namin. So, ano siya, low-cost airline siya ng Singapore. Pumapatak lang na 3,655 yung aming flight or yung Cebu to Singapore namin na plite per person. Pero, mas makalas pa sana kami guys if wala kaming check-in luggage. So, mga 12,000 lang sana to if wala kaming dalawang check-in luggage. Pero, since nag-add-on kami, kaya naging 14,620. Aming accommodation sa Singapore, nakabook pala kami sa Agoda. Again, yung name ng hostel namin is Space Pad at Lavender. Since apat kami, good for 3 nights. Tapos, isang room. Yung room type namin is private room with shared bathroom. So, dalawang queen size na ano siya, parang space pod. Lahat-lahat is 14,991.08. Yan yung
total na nabayaran namin dito sa aming accommodation sa Singapore, good for 3 nights na siya. Tapos, kasali na rin kasi yung taxes. Yan, meron tax na 2,000. So, yun, all in all is 14,991.08. Mahal siya, guys. Yung accommodation sa Singapore, yun lang talaga ang isa sa cons niya if naka-Singapore kayo. And guys, later on, i-share ko yung accommodation namin sa Malaysia. Sobrang ganda din. Location-wise, sobrang ganda. Yung space na binook namin, sobrang ganda din kasi apartment style siya. And then guys, mas mura siya nakuha namin compare sa Singapore. Kasi sa Malaysia, we will be staying 5 nights doon sa Kuala Lumpur. I think yan lang yung ang aking i-share for Singapore kasi wala naman kaming binook na any activities sa Singapore kasi libre lahat lang yung pinupuntahan namin. So now, proceed ulit tayo sa Malaysia. So ayan, let's say nakabook na kayo sa shuttle Woodlands CIQ going to JB Central. So yan yung 5 minutes na ride. Tapos if nakabook na kayo yung sa parang shuttle niya, punta kayo. So let's say punta rin kayo sa Kuala Lumpur, same sa amin. So dito naman guys, ayan. Diba kanina, nandito tayo for shuttle. Yan, Woodlands to JB Central. So ngayon, from JB Central naman, going to Kuala Lumpur naman. So dito nyo siya i-click. Yan, ito. Ito, ETS. So dyan. So sa same app pa rin guys ha. So, yan, click nyo to. JB Central. Going to Kuala Lumpur. Or KL Central pala. From JB Central going to KL Central or Kuala Lumpur Central. So, since apat kami, let's say, a month from now pa rin. Since August 8 ngayon, so let's say, September 8. So, ayan, search natin. Feeling ko, sa shuttle lang yung madali siyang maubos yung seat, kaya need nyo talagang mag-plan ahead. So, eto guys, yung forma niya. If naka-search na kayo. So, pili na lang kayo kung ano yung schedule na gusto nyo. So, since sa amin is 8:35 kaming nakarating sa JB Central. And ayaw kasi namin magmamadali talaga guys. Meron namang 8:40. Pero kasi guys, medyo ayaw kasi namin yung nagmamadali talaga kami. So, either choose nyo yung 9:55 AM. Siya, 103 ringgit per person. Yung pinili kasi namin is 12:45 noon or 12:45 PM yung kinuha namin. So, naka-stay kami sa JB Central ng mga 4 hours. Nakapag-standby kami sa JB Central ng 4 hours. Kasi guys, ayaw kasi namin magmamadali. Pwede naman guys, yung 11:25 AM meron din. Pwede din yung 9:55 AM. Para mas maaga kayong makarating sa Kuala Lumpur. Sa amin kasi is 12:45 PM. Yan yung ideal namin that time. And then nakarating kami sa KL Central or sa Kuala Lumpur na Central talaga is mga around 5 PM na. So since apat kami, yung nabayaran namin, total na talaga to, is 426 Malaysian ringgit. Yung kasi guys, yung nasakyan kasi namin na 12:45, so platinum siya. And then, sa pala guys yan, pwede kayong mamili kung saan kayo. Coach A ba kayo? Yung seats bitaw, yan, pili lang kayo. You can choose your desired seats. Ay, sa pala guys, yung shuttle na 5 minutes train ride from Woodlands, Singapore, Woodlands CIQ to JB Central is siya, hindi kayo makapili ng seat number. So, kahit saan pwede kayong makalingkod. Yung pinakita ko sa inyo, yung JB Central to KL Central, yan, pwede na kayo makapili ng seats. So, mga 5 PM, nakarating kami sa Kuala Lumpur. So, I know guys, medyo mahaba siya compare siguro sa buses, pero ang nakahaba lang doon is yung waiting time namin. If ever, like mga 9 AM kami naka-depart from JB Central, yun. Same lang naman yung duration niya. Wala ding traffic, which is nice. And then, pwede kayong maka-stand
Like, pwede kayong makapunta sa mga canteens nila. In fairness guys, ang ganda ng train station. I mean, in fairness guys, ang ganda ng trains nila. Ang train na yon. So, at least guys, sa bus kasi is parang nakakaisang ano lang talaga kayo. Like, nakalingkod lang talaga kayo. Unlike sa train, pwede kayong pumunta sa CR para at least makastretch bitaw ng katawan nyo for the long duration ng biyahe. Pwede din kayong pumunta sa canteen nila. From KL Central, is yan na yung nag-ano na kami. Check-in ng aming accommodation from KL Central is nag-grab na lang kami from KL Central going dito sa aming accommodation sa KLCC. So, Sky Suites KLCC. So, dyan kami nagstay, guys. Sobrang, as in, sobrang lapit lang namin talaga sa Petronas Twin Tower, which is, ang ganda talaga, guys. Grabe. Sa lahat ng mga accommodations na napagstayhan namin ni Jan, ito yung isa sa mga pinakamaganda talaga naming na accommodation. Kasi guys, apartment style siya. Malapit siya sa Petronas Twin Tower. And then guys, may 2 bedroom. And sobrang lawak ng bedroom guys. May sala. Tapos meron pang kitchen, ganyan. Pwede kayong magluto. Tapos may private CR. Basta sobrang ganda niya talaga guys. As in, as in. Kaya guys, if you are in Kuala Lumpur, I do highly recommend this accommodation. Sa Agoda din namin siya na-book. I'll put na lang the link in the description box below. 5 nights kaming nagstay doon sa Kuala Lumpur. Yung nabayaran lang namin guys, lahat-lahat, including the taxes and fees. For 5 nights na to, good for 4, is 15,802.92 pesos. Tapos guys, sobrang lapit lang niya sa Petronas Twin Tower. So, di ba guys, sobrang sulit niya. Imagine yung accommodation namin doon sa Singapore, 1,000 lang yung pinagkaiba dito. Tapos sa Singapore, 3 nights lang. Then dito sa Kuala Lumpur is 5 nights. Di ba guys, tapos ganyan kaganda yung aming accommodation. Kaya eto talaga yung ipagmamalaki ko na accommodation na na-try namin din sa Kuala Lumpur. Kaya I highly suggest this accommodation talaga guys. And yeah, I'll put the link na lang on the description box below. So, sorry guys, as of the moment, wala tayong mga promo codes. Etong accommodation talaga guys, kahit wala kaming commission for this one, kasi wala pa tayong promo codes, char. One of the best accommodations din talaga to yung napagstayhan namin. And then guys, imagine, kung 4 kayo, di ba, mag-divide lang kayo. 15,802 point, let's say 4 din kayo ha. Divide by 4. So, di ba guys, for 5 nights, yung babayaran nyo lang is 3,950 per person for that accommodation. Ah, grabe. I highly recommend this accommodation. Hashtag Shell Likes. First ever natin na naka-hashtag Shell Likes tayo sa accommodation. Okay, so, first day natin sa Kuala Lumpur. And eto guys, sobrang amazed kami sa Kuala Lumpur kasi yung Kuala Lumpur pala guys, sobrang grabeng taas talaga yung building nila. Which I did not expect kasi akala ko okay lang, akala ko yung Petronas Twin Tower lang, pero hindi pala guys, grabe. Sobrang tagas talaga ng building nila. Wala lang, na-amaze lang kami as in. So yung first day namin is nilaan ko talaga ng parang chill day or free day kasi guys, yung first day natin at saka second day sa Singapore, sobrang grabing lakaran talaga as in. Kaya, yung March 14, 2026, first day namin to sa Kuala Lumpur, but fourth day na namin sa paggala talaga in total. So, kaya I choose na this one is para free day natin or chill day. So, actually, nakapag morning run ako that day. Tapos, pumunta kami sa grocery kasi nag-grocery kami as in, nag-explore kami around the neighborhood or around the KLCC. Kasi ano guys, malapit lang talaga kami sa Petronas Twin Tower. Tapos, in the afternoon, bumili ng agad-agad ng mga pasalubong guys. So, first day namin dun sa Kuala Lumpur. So, pumunta kami sa Maydin. So, isa din siya sa pinakasikat pwedeng bilhan for pasalubong. So, I have a video, detailed video
sa playlist namin guys. Punta lang kayo. At least you have idea kung ano yung pwedeng ipasalubong nyo, ganyan. And also guys, if you also want to check yung journey namin from Singapore to Malaysia by train, meron kaming separate video for a more detailed vlog. So you can check that one as well. Tapos yung mga room tours namin, ganyan. So after that one, and the second day, so since free day lang naman to yung first day namin, so yung second day namin guys, is pumunta kami dito naman sa Batu Cave kasi, di ba guys, isa din to sa pinakasikat na tourist attraction or tourist spot in Kuala Lumpur. If ever nasa Kuala Lumpur kayo guys, I highly recommend talaga na pumunta kayo sa Batu Cave kasi sikat siya na attraction. So, pwede kayong mag-train guys. Actually, before akala ko nasa pinakabukid talaga yung Batu Cave. Akala ko hindi siya accessible by train. But, Malaysia or Kuala Lumpur surprised us. So, pwede din talagang mag-train going there. So, accessible din yung Malaysia or yung Kuala Lumpur, in fairness. If mag-train din kayo, guys, since kami, malapit kami sa KLCC, so pumunta kami sa KL Central. Going to Batu Cave is dapat pumunta muna kayo sa KL Central and then, doon kayo bumili ng mga tickets, ganyan. And sadly, sa mga train station sa Kuala Lumpur is hindi namin nagamit yung go time or yung itatap bitaw guys. Once nasa KL Central na kayo, so bili kayo ng mga tickets doon and then punta kayo sa KTM Batu Cave Station. So bababa kayo sa Batu Cave na station. And then doon na guys, yan na yan. I think nasa pinaka last stop yung Batu Cave. So yun na yun. Diyan kayo bababa para sa Batu Cave. And aside pala yung famous na cave sa Batu Cave is pumunta pala kami sa other cave pala guys. Yun lang is merong entrance. So yun. And then dun din kami parang nag-lunch, nag-try kami ng mga Indian foods or Indian restaurants. Tapos in the evening is pumunta kami sa Chinatown or Petaling Street. Yan yung Chinatown ng Malaysia or ng Kuala Lumpur. And then guys, sa Petaling Street pala guys or sa Chinatown, sabi nung Grab driver na sinakyan namin, dapat daw once nasa Chinatown kayo sa Kuala Lumpur, mag-ano daw kayo guys, ask discount at least 50%. Like for example, sabihin nila na, oh, this one is 100 ringgit, so ask daw kayo discount ng 50%. Sabihin nyo, can I take this for 50 ringgit only? Ganyan. Kasi guys, medyo overpricing daw yung sa Chinatown. So yan yung one of the tips na binigay ng Grab driver namin. While nasa Malaysia pala kami, na-discover pala namin yung AirAsia Move Up. Yan, I'll put na lang a logo here, AirAsia na Move Up. Kasi guys, sa AirAsia na Move Up, meron pala silang choices para sa car. So, para rin siyang Grab car, ganyan. Sa kanila lang is ano siya, sa AirAsia Move Up. Mas cheaper option siya compare sa Grab Up. Day 2 in Malaysia. Or day 6 in total sa journey natin dito. So, yan na yung pumunta kami sa Genting Highlands. So, again, very accessible naman yung pagpunta doon. Pwede rin kayong mag-bus going to Genting's Highland. So, from KL Central, so, doon ulit kayo sa KL Central, merong bus going to Awana Skyway. So, take note guys na yung tickets for the bus and cable car should be purchased doon sa KL Central. So, ano na siya? Parang set na siya. Kasali na yung ticket bus at saka yung cable car. Meron naman siyang parang QR code, something, tapos itap nyo lang. Pwede kayong mag-ride na doon ng cable car sa Genting Highland. Tapos, meron din silang mga outlet doon. So, pwede kayong makapag-shopping doon. Pero feeling ko, hindi siya ganun kamura. And then, guys, by the way pala, I forgot. Sorry, I forgot din. Once pala na makapag-book na kayo ng mga yung train bitaw sa Johor Bahru or yung para sa KL Central, they will email pala a QR code. So, dapat i-keep nyo yun kasi yan yung parang itap ninyo para makapasok kayo sa train station. So, one of the highlights din tong Genting Highland guys kasi na-amaze na naman kami kasi kahit nasa tuktok na siya ng bukid, meron ding mga buildings guys. And yung buildings, hindi siya basta-bastang buildings kasi sobrang laki din niya. And then, first time nila mama at ni tita makapag-cable car. One of the highlights din kasi sobrang happy namin that time kasi napapa-experience na namin sa kanila yung
cable car. So, day 7 or day 3 namin sa Kuala Lumpur is... Ay, by the way guys, before pala kami pumunta sa Genting's Highland, is nakapag-try pala kami ng photo shoot sa Petronas Twin Tower. So, meron namang mga photographers lang doon sa, around that area guys, sa Petronas Twin Tower. So, I highly recommend na magkuha kayo kasi maganda naman yung pictures nila. Pero yun nga lang is hindi siya printable. They will airdrop lang yung pictures ninyo. And in fairness, maganda siya. I'll put a sample pictures here. Ting, 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 yan. Sample pictures doon sa Petronas Twin Tower namin. And then, on our days 3 or days 7 in total sa journey namin dito sa Singapore, Malaysia, is yan na yung, chill din na. Kasi napuntahan na namin yung mga gusto naming puntahan. So, this one is, eto na yung pumunta kami sa Bukit Bintang. Nakapag-try din kami ng Don Don Donki. Nakabili din kami ng another pasalubong, ganyan. Ay, eto pala guys, tip ko sa inyo. Once nabibili kayo ng mga pasalubong sa Singapore is mas maganda sa Chinatown. Kasi mas less siya compare dito sa Chinatown ng Malaysia. If mga chocolates, mas okay yung may din dito sa Kuala Lumpur compared din doon sa Singapore. Again guys, meron din tayong pasalubong hot. Pwede nyo i-check yan. Separate video natin siya. Para at least you have idea kung ano yung pwede nyong ipasalubong either sa Singapore or sa Malaysia. Very detailed din yung vlog natin. Mga pasalubong ideas. So yan, nagbukit bintang lang kami, nag-explore sa mall doon. In fairness, maganda yung Bukit Bintang guys. And then, on the next day is, yan na yung March 18, 2026. Yan na yung flight natin, pabalik na ng Cebu. Kuala Lumpur to Cebu. So yung departure time namin is 9:20 AM. So dumating kami sa Cebu around 1:30 PM. And then guys, yung airline pala na nabook namin is Firefly Airlines. So, first time din namin yung airline na yan. And in fairness, low-cost airline din siya ng Malaysia. And then, yung nabayaran ng namin sa airline na yun, sa Firefly Airline. Pero guys, nakapag-avail pala kami ng meal. Kaming apat, meron kaming meal. Tapos, may dalawang check-in luggages again. 20 kilos na luggage, check-in. Tapos, merong 10 kilos na hand carry. Lahat-lahat ng nabayaran namin is 1,157 Malaysian ringgit. So, naka-Malaysian ringgit. I'll put na lang the conversion here. Meron na yung mga meal na kasali at saka yung check-in luggage. And then, guys, na-amaze kami sa airline na to kasi they gave us yung parang cookies tapos peanuts. Parang complimentary bitaw siya. Aside pa dun sa meal talaga namin. So, meron din silang binigay na bottled water for that complimentary alone. Diba? Amazing. I don't know lang if na timing lang ba yan sa amin or what, pero yun. And tapos guys, in fairness, sobrang ganda din ng airport ng Kuala Lumpur. Ang laki din, in fairness. Busy yung yung airport nila. In fairness, maganda yung system ng Kuala Lumpur kasi sa boarding gate na nila yung x-ray. Unlike sa usual sa atin, diba? Napakahabang pila kasi after immigration agad-agad sa kanila sa boarding gate na in each designated boarding gate, which is for me mas maganda yung system na yun. So yun lang, I think that's all guys, yung mga gusto kong i-share sa inyo. And in case na meron pa kayong questions and all, then comment down below lang and I will answer them as much as I could. So yun lang guys, that's all for now and I'll see you guys in the next one. Bye guys!